Yo, shout sa inyo dyan mga tol. Tara pag-usapan po natin itong halos siguro kalating araw na po ang nakalilipas ay nang maganap po itong pangyayari po na ito. At ito po sa lugar ng Antipolo kung saan isa pong insidente ng pamamaril ang naganap po, no? At apat po ang sugatan at alam ko po yata isa pa ay critical ang kalagayan. Ito po isang away kalsada, no? Na pinag-ugatan ay gitgitan daw, pero isa pong nakakaawa at nakalulungkot na pangyayari po ang mga nangyari po dito, especially sa parehang panig, no? Pero bago natin umpisahan ang pag-uusap patungkol dito ay kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! Yo, so yan nga, tara umpisahan natin, no? Sabi po dito, 4 sugatan matapos mauwi sa pamamaril. Ang away kalsada sa Antipolo. Sa pamamaril ang away kalsada sa Antipolo. So ulitin natin yung pagkakabasa para mas malinaw. 4 sugatan matapos mauwi sa pamamaril. Ang away kalsada sa Antipolo. So yan, ulit lang natin para mas maayos, no? Anyway, pag-uusapan po natin lahat ng yan at ang kompleto po na iba pa, no, sisilipin natin yung iba pang mga videos na actual. Dito tayo muna mag-umpisa sa balita sa News 5 Everywhere. Tara, play po muna natin to. News 5. Ang ginawa niyang pamamaril, 4 po ang sugatan matapos mauwi sa pamamaril ang away kalsada ng grupo ng mga rider at isang lalaki. Depensa ng suspect, self-defense lang ang ginawa niyang pamamaril. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa viral video na ito, makikitang sinasalag ng lalaking nakaputi ang sunod-sunod na suntok ng dalawang rider na naka-helmet. Nangyari yan sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City, nitong linggo ng hapon. Pilit silang inaawat pero patuloy ang pangkukuyong nila sa lalaki. Sa isa pang video, nakuhanan ang panununtok ng lalaking nakaputi sa isa sa mga rider na naka-helmet. Nang makabuelo, dito na bumunot ng baril ng lalaki at itinutok ito sa mga nakaalitan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Bumulagta sa gilid ng sasakyan ang rider na nakasuntukan ng lalaki. Hindi pa siya tumigil at pinagbabaril pa ang ibang kumuyog at umawat sa kanya. Matapos mamaril, nilapitan ng lalaki ang isa sa mga tinamaan na babae. Binuhat niya ang biktima at sinakay sa kotse. Ang babaeng yan, kinakasama pala ng lalaki. Matapos niyan, hinila pa ng lalaking namaril ang nakabulagtang rider palayo sa kanyang sasakyan. Saka siya sumakay sa SUV at umalis. Agad naman siyang hinabol ng mga pulis. Pagdating sa checkpoint sa barangay Mayamot, naharang ang sasakyan ng suspect. Pinalibutan ng mga pulis ang SUV at pinababa ang lalaking namaril sa pinusasan. Base sa inisyal na investigasyon, pauwi na raw ang suspect galing sa isang resort nang makasabay nito ang grupo ng mga rider at ang pinagmulan ng gulo, away kalsada. Muntik niya silang masagin na grupo ng nakamotor. So, yung grupo ng nakamotor na yun, kinat sila doon sa part na yun. So, kaya nahinto yun rin yung sasakyan. Ayon naman sa suspect, ang mga rider ang nanggit-git sa kanya. Depensa niya sa pamamaril. Sinumbit ko lang po dito sa ko, kung sakali pong susugod pa sila, ayun po, sumugod pa po sila eh. Anuin pa po nila ako, bubugbugin pa po nila ako eh. Pero hindi ko naman po talaga intention na sila, kumbaga pinoprotektahan ko na lang din po yung sarili ko. Alam ko naman gun ban, pero hindi naman po talaga intention na gano'n talaga na sa kalsada, mga ganyan. 4 na katao ang sugatan sa pamamaril. Kabilang dyan ng isang rider na kritikal ngayon dahil sa tama ng bala sa ulo at ang anak niyang tinamaan sa kanang braso. Nadamay rin ang e-trike driver na nabaril sa kanang dibdib. Pati ang kinakasama ng suspect na tinamaan ng bala sa hita. Maharap ang suspect sa kasong multiple frustrated homicide at paglabag sa eleksyon gun ban.
Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete. Alright mga tol, so yan po yung balita dito sa insidente nga po na ito, no? Tama? So sabi ay sugatan ng 4 na katao. So isa critical, no? At ako po yung naniniwala na yun po ay yung ama, no? Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, do your research din po. Dahil ayon po sa akin narinig kanina po na binanggit po dito na yung isa ay tinamaan sa balikat, parang gano'n, no? Tingnan natin, play natin ng mas malinaw po natin maintindihan. Suntukan ng lalaki. Hindi pa siya tumigil matapos mamaril at sinakay sa kotse. Ang babaeng yan, kinakasama pala ng lalaki. Matapos niyan, hinila pa ng lalaking namaril ang nakabulag sa mga tinamaan na babae, kumuyog at umawat sa kanya. Matapos mamaril, nilapitan ng lalaki ang isa sa mga tinamaan na babae. Binuhat niya ang biktima at sinakay sa kotse. Ang babaeng yan, kinakasama pala ng lalaki. Matapos niyan, hinila pa ng biktima at Hindi ko makita yung ang isa part, sa mga wait lang. tinamaan na babae. Binuhat niya, hindi pa siya tumigil at pinagbabaril pa ang ibang kumuyog at umawat sa kanya. Matapos mamaril, nilapitan ng lalaki Wait lang, ang isa sa sorry, mga hindi natin masyadong makita yung yung mga tinama. Umasama pala ng lalaki. Palayo sa kanyang SUV at umalis. Agad nilapitan ng lalaki gilid ng sasakyan ang ito sa mga nakaalitan. Met, nang makabuelo, dito na bumunot ng baril ang nakaputi sa isa sa mga rider na naka-helmet. Nang makabuelo, dito na bumunot ng baril ang lalaki at itinutok ito sa mga nakaalitan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Bumulagta sa gilid ng sasakyan ang rider na nakasuntukan ng lalaki. So yan yata yung nasa isang video na mamaya play natin na nagmamaneho na nagsusumbong na siya'y ginigit-git. Parang sinasabi niya dun sa kasama niya na nakamotor, which is yun pala ay tatay po niya yata, no? Hindi pa siya tumigil at pinagbabaril pa ang ibang kumuyog at umawat sa kanya. Matapos mamaril, nilapitan ng lalaki ang isa sa mga tinamaan na babae. Binuhat niya ang biktima at sinakay sa kotse. Ang babaeng yan, kinakasama pala ng lalaki. Matapos niyan, hinila pa ng lalaking namaril ang nakabulagtang rider palayo sa kanyang sasakyan. Saka siya sumakay sa SUV at umalis. Agad naman siyang hit. Sa isa pang video, nakuhanan ng panununtok ng lalaki ang puti. Ang sunod-sunod na sa isa pang video, umalingaw-ngaw ang kuhanan ng panununtok. Sige. Panoorin na lang ninyo pa lalo ng maigi yung video, no? Basta may narinig ako kanina, ha? Hindi ko na marinig ngayon. Hindi ko mahanap yung pinaka-eksaktong part. Ilalagay ko na lang sa comment section and description nitong video na ito, yung balita na ito. Itong mga balita, maging itong sa GMA para kayo makapanood mismo, no? Anyway, ito po yung ibang angulo dyan ng road rage na ito. Play po natin. So ayan, kita ninyo yung pinagtutulungan talaga yung lalangan nakaputi, no? So may ibang angulo yan ng video na pinahingin nyo, may nagbibideo sa itaas, ayun yata, may nakaputi. Hindi talaga nagpapaawat yung dalawang yan, no? Sa panggugulpi dun sa nakaputi. Tapos ito po yung simula nung parang git-gitan daw, no? Makikita mo dito nagpapatakbo ng motor itong isa po ito sa tinamaan. Alam ko, ha? At siya po'y parang nagsusumbong sa kanyang tatay o sa kasama niyang driver. Tingnan po ninyo yung pangyari. Ito yung namaril. Ito yung baril na Fortuner yata. And then itong pulang motor, ito yung isa sa dalawang rider na bugbog. Parang pinagtulungan nila yung nakaputi, no? Ginigit kita ko nito munti, Fortuner. Ginigit kita ko. Oo, o yan o. Giniliran ako.
ayun na yan, post na natin yan dahil matatapos kakat din kagad ng video na ito. Parang hihinto na yung sasakyan banda doon, parang na traffic. Pero ang marami sa sinasabi ng mga tao ay marami nagsasabi na bakit nga ba nila hahabulin pa kung hindi naman din sila pala talaga, no, naghahanap ng gulo. Hinabol pa nila yung rider at na parang umaalis na nga lang sa problema. Sabi nung iba yon, no, mamaya pag-usapan natin kompleto. Pero sabi po dito 5 hours ago po, sabi ay Philippine Star. Dito sa Philippine Star, the suspect in the fatal shooting of a rider and the wounding of 3 others during a road altercation in Boso-Boso, Antipolo City, Rizal on Sunday is seen wrapped in a bathroom towel. So nakatalukbong ng tuwalya si Kuya, wearing sunglasses and a face mask during his appearance at the police station in Antipolo on Monday. So nagbigay na ng pahayag po yan. Marami pong galit, no? Kasi nga naman ay mali pa rin po ang pamamaril kahit ano pa man ang kwento, no? So yan, marami na po na balita. So kanina 3, no? Sabi naman dun sa mas una pang balita ay 4. So siguro hindi ko mabilang 3 ba? 4 talaga kasi 'di ba, 2 rider tapos sinamaan pa yung kanyang kasama, asawa niya yata, and may isa pang naka-e-bike na parang tinamaan yata sa dibdib. No, kaya 4 po lahat. So ayun yung pagkaunawa ko, correct me if I'm wrong. Anyway, marami pong nadamay po riyan, no? At ito po isa pang angulo dito, no? Sana napasubasob na yung isang rider. Ito po yata yung kaninang nasa video. Ito yung gamit niya motor yata, no? Parang hinarangan na nila or pinatigil nila. At saka nila pinagtulungan, no? So ayan po yung nangyari ng binaril. So ayan. At ngayon, bago po tayo magpaalam sa inyo, hindi na po natin pinanood yung full na talagang video kung saan talagang nagpaputok po ito dahil baka maka-apekto po ito sa video natin dito sa YouTube. Bawal po kasi yung mararahas po ng ganyan. Anyway, anong masasabi mo dito? Marami kumakampi sa tawag dito sa rider. Pero marami rin kumakampi sa naka 4 wheels, no? Saan sabi nga parang gusto na nga din tumakas nito, umiiwas no? Especially yung tasay parang ginugulpi na lumalaban-laban sa pero papalayo, papalayo siya, sinusugod talaga siya. Kaya maraming kumakampi sa kanya. But anyway, gumamit po siya ng baril. Yan po yung kanyang kaso. Yan ang kanyang babanatan sa kanya, no? Dahil kahit ano pa mang dahilan, walang justification para gumamit po niyan. Hindi siya papasok din sa self-defense siguro, no? I think hindi siya pasado doon kasi ayun, 'di ba? Hindi gumamit, walang dalang weapon itong dalawa, kumbaga sapakan, suntukan. Pero hindi natin kabisado yung batas patungkol diyan at hindi natin alam yung kumpletong detalye. Hindi natin alam kung nakapasok na siya sa loob, bumaba pa siya para mamaril, kumbaga tapos na yung suntukan o ano man. Hindi natin alam Pero ayon sa niya, yun ang kanyang depensa dahil pinagtutulukan na siya. At ngayon, kakarapin niya yung mga kaso kasama yung election gun ban. Dapat wala talaga siya. In the first place, dala. At kayo, anong masasabi nyo dito? Kasi nakikita ko na yung rider, 'di ba? Parang both sides may mali po sila at parang nag-trigger pa sila ng mas malalang komosyon. Kung saan critical po yung kalagayan ng isa po yata dahil sa ulo tinamaan. Yun po yung lungkot po riyan dahil imbis na nagbigayan na lang, nagpatawaran na lang, ay marami pa pong nadamay. Miski po itong namaril ay nadamay pati ang kanyang pamilya, no? Talagang nakakalungkot pong pangyayari ito. Bago po tayo magpaalam, ikaw anong masasabi mo dito sa pangyayari po na ito? Tingin mo ba tama na ginamit pa rin niya yung baril dahil sa pinagtutulungan kahit kasama niya ang pamilya niya?
At ang mga rider naman, tingin mo kung ginit-git nga talaga sila, dapat ba na ginawa nilang habulin, ginawa nilang kuyugin, gulpihin, kumbaga parang bully ang dating, no? Bulihin yung rider dahil ito nga daw ay nanggit-git. Tama ba yung kanilang ginawa? Pareha o pareha silang mali? Pareha silang dapat mayroong panagutan, no? May accountability silang pareha, no? Ano ba ang masasabi mo sa pangyayari po na ito? Dahil ako po naniniwala, dapat pareha po silang may panagutan dito, may mabago sa kanilang pag-iisip, magtanda po, pare-parehan lahat. Maging paalala po ito sa atin lahat na yung buhay nga daw po natin dito sa mundo nito ay isa lang, no? At dapat ginagawa natin ng tama ang ating mga bagay sa buhay bago tayo, especially umalis dito, nasa matino po tayong kalagayan na ihanda natin yung ating pag-alis. Pero dito, no, parang napakahirap isipin na ikaw ay mapabilang sa road rage at pag-init ng ulo. Ang hirap po niya, no? Nakakalungkot po yan, pero yun nga, papasalamat tayo, hindi lahat, no, namatay, hindi namatay, di ba pa, buhay, actually buhay po ang lahat. Critical nga lang yung kalagayan ng isa, di ba? Pero nakakalungkot po yun dahil kahit pamilya niya nadamay. Ikaw, ano masasabi mo sa usapin na to? Comment down below. Pag-usapan natin patuloy po yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.